Ano nga ba ang Solo Parent ID? Ito ay isang government-issued ID para sa mga solo o single parents sa Pilipinas. Ang mga may Solo Parent ID ay makakatanggap ng iba't ibang discounts at benefits bilang suporta sa kanilang mga hirap at gastos sa solong pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang ID na ito at ang mga kasamang benefits ay mayroon lamang isang taon na validity, kaya kailangan itong i-renew taon-taon. Sino-sino ba ang maaaring mag-apply para sa Solo Parent ID? Ito ay open para sa lahat ng single parent sa Pilipinas. Sa ilalim ng Republic Act No. 8972 o ang Solo Parents Welfare Act of 2000, ang mga sumusunod ang mga kinukonsiderang single parents. Una, mga babae na nabuntis dahil sa rape o iba pang krimen at pinili ng nanay na ituloy ang pagbubuntis at pagpapalaki sa anak kahit wala pang pinal na hatol sa may sala. Pangalawa, ang mga magulang, lalaki o babae, na naiwang mag-isa sa pagpapalaki ng kanilang mga anak nang dahil sa mga sumusunod. Pagkamatay ng asawa, ang asawa ay nagkasala at nakakulong ng hindi bababa sa 1 taon. Ang kawalang kapasidad ng asawa sa pisikal o mental na na-diagnose ng isang public medical practitioner. Ito ay maaari ring dahil sa legal na paghihiwalay sa asawa na hindi bababa sa 1 taon at sila ang natalagang mag-alaga sa anak o annulment ng kasal na idineklara ng korte o simbahan at sila rin ang natalagang mag-alaga sa anak. Dagdag pa sa mga maaaring mag-apply para sa Solo Parent ID ay ang mga magulang na hindi kasal pero piniling alagaan ng kanilang mga anak imbis na ipaalaga o ipaampon ng mga ito. At iba pang mga solong sumusuporta at tumatayong magulang sa mga bata. Panglima ay ang iba pang miyembro ng pamilya na tumatayong breadwinner o haligi ng pamilya dahil iniwan na ng mga magulang. Pang-anim ay ang mga asawa o kapamilya ng OFWs na nasa abroad nang hindi bababa sa 1 taon at parte ng low or semi-skilled category ay considered na rin na solo parents. Pumunta naman tayo ngayon sa requirements para makakuha ng Solo Parent ID. Una ay ang barangay certificate bilang patunay na ikaw ay nakatira sa inyong barangay nang hindi bababa sa 6 na buwan at kung saan ikaw ay naninirahan bilang single parent. Magdala ng isang valid government-issued ID para i-verify ang inyong address at ang pambayad ng processing fee. Pangalawa ay ang pruweba ng iyong pinansyal na kalagayan. Kung ikaw ay employed na solo parent, maghanda ng iyong income tax return o ITR na maaaring mai-request sa HR ng inyong kumpanya o direkta mismo sa BIR. Isa pang requirement ay ang mga supporting documents o certificates sa mga kapagpatunay na ikaw ay isang solo parent, katulad ng death certificate ng asawa, annulment papers, or medical certificates. Ihanda rin ang PSA birth certificate ng anak o mga anak. Maaari itong i-request online para mas madali at less hassle. I-check lang ang link sa baba para sa proseso nito. Sumunod ay ang Solo Parent Application Form. Kumuha ng kopya nito sa Social Welfare and Development Office sa inyong lungsod o probinsya at i-fill out. Maghanda rin ng isang 2x2 picture na ipapasa kasama ang form. Ito naman ang proseso ng pagkuha ng Solo Parent ID. Pumunta lamang sa pinakamalapit na DSWD office sa inyong barangay o rehiyon. Itanong dito kung paano mag-apply ng Solo Parent ID online dahil meron ng mga LGUs o barangay na nag-o-offer ng online application kung saan maaaring i-upload ang inyong requirements at magpa-schedule ng appointment. Kaya i-check ito sa inyong LGU para hindi na kailangang magpabalik-balik. Kung wala pang available na online application sa inyong barangay, ay kailangan isubmit ang inyong documents kasama ang na-fill out na application form. Re-reviewin ito ng mga nakatalagang social workers. Kapag naaprobahan na ang inyong application, kayo ay kukontakin para mabigyan ng instructions sa kung paano i-claim ang inyong Solo Parent ID o kung paano i-download ang digital copy nito online.